baka isang event lang. Tapos wala na din. Wala na naman. Mga ilang months wala na naman. Nakakasad lang. I remember Abby had an account there, but I guess it didn't suit me. Oh! Lagi naming na sinasabi kay Sir Paulo, di ba nasa MU contract kami. Pag wala na kaming contract, expired na yung contract niyo. How about we, mag showroom kami kasi simbang gabi. Kinumpleto ko talaga yung simbang gabi. Di ba 9 days yun? So, pag kinumpleto mo daw yun kasi matutupad yung mga hiling mo. Ganun. Yun yung mga sabi-sabi. Eh ako naman, syempre, try ko lang din naman. Dati pa yung sabi. Saan ka nakasimba? Doon sa Jensan. Sa Jensan ako nun. Kinumpleto ko talaga. Maaga ko magigising. Sige. Yung simbang gabi kasi madaling araw. Oo, alas 4 na ng umaga. Yun yung simbang gabi. Hindi ko nga gets ba simbang gabi yun. Gabi. Tapos, pinag-pray ko talaga na ngayon pa lang ba nakwento to sa'yo? Pinag-pray ko talaga na sana mapasali ako ng Senbatsu na 7th single. Yeah. Pinag-pray ko talaga. Eh, di ba, January, I think? January yung election. Di ba mga bandang January yun? Yeah. Yun, nakapasok ako, sobrang thankful ako. Nakapasok ako ng Senbatsu, ng 7th single. Pero, PFC pa rin ba golden era ng ML48? Hindi ko alam. Ano ba talaga yung golden era ng I think high tension. Parang, kasi mas umingay talaga yung pangalan ng ML48 dahil kay Gab. High tension. Sir GE results. Yeah. Kaso lang, alam mo yun, bigla nagka-pandemic. Tuloy na sana. Siguro, sabi ko, talaga na ganun yung mangyayari. Banding yun ni Gab po. Ay, nagkita kami ni Gab sa galing, yun finals nila Isabel sa Itbulaga. Then, pumunta kami ng Ayala Philippines. Tapos doon pala nag-gym si Gab. Nakita namin si Gab doon. Ay, ganyan. Kakamustahan kami. Ganyan. Tapos, mamadali na siya. Nandiyan na yung joyride niya. Lara, I'm the only one. Yeah, thank you very much. Yes, kasi hindi kayo madalas sumali sa mga J-pop or J-idol related activity. Yeah, yun lang. So, itatry ko. Last year kasi hindi ko na-kompleto yung simbang gabi. Hindi ko alam bakit ba. Tawag nito. Busy sa December con yata yun. Parang hindi na kaya ng katawan ko. Yun. So, itry ko i-kompleto ulit yung simbang gabi. Pag-pray ko na ayun nga kasi sayang, sobrang sayang talaga yung gift ng MNL. Ito naman yung masama na nangyayari sa akin. Thankful pa rin ako sa mga nangyayari sa akin. And just nag-go with the flow lang talaga.
Michelle, di ba may mag-future guesting sa Good Day New York na. Hindi ko mag-get. Pero at least academic-wise, grad ka na rin. Laking tulong yun. Yeah. Laking tulong din naman yun. Graduate ako. Pero hindi ko talaga alam. Ano mo yun? Yung pananaw ko sa buhay ko, yung alam ko lang talaga is mag-perform. Yan, graduate nga ako ng may school degree nga ako. Pero hindi ko alam kung ano talagang gusto kong gawin. Yeah. Thank you, Adim Yang. Hindi ko talaga hindi ko explain maayos. Pero hindi ko alam anong gusto kong gawin sa buhay. Gusto kong gawin. Dinidiscover ko pa naman. Jack of all trades. So, yeah, dinidiscover ko pa naman. Pero parang naano lang ako sa sarili ko. Parang hindi ako kumikilos. Para sa sarili ko. So, pansin na, marami nakapagsabi nga sa akin na simula pa lang nag-MNL ako. Parang hindi ako umuusad yung career ko. Hindi umuusad. Sobrang, nung narinig ko yun, slow start lang pero may boom yan basta hopefully. Yeah, any plans mag-take ng civil service exam? Hindi ko na alam ano civil service exam or wala lang talaga ako alam. Sorry. Alam mo yung civil service exam? Para magka-work sa government. Parang ayoko mag-work sa government. Para pwede ka sa alam mo yung medyo pangit lang magtrabaho dito. Hindi ko naman inaano yung Philippines, pero parang napapangitan akong mag-work dito sa Philippines kasi ang daming requirements. Ang daming kailangan bago ka magkaroon ng trabaho. Hindi ko gets, gets ko may NBI kasi kailangan ng kung may criminal record ka. Baka diba, baka mag-hire ka ng may criminal record pala. Gets ko yun, okay lang. Pero yung mga ibang gets, kasi pwede ka na magtrabaho kung kaya ng isang employee na gawin yung trabaho gusto mo. Why not na i-hire mo siya, diba? Yung need experience para magkatrabaho. Lalo na sa mga fresh graduates. Na Philippines, hindi ko na-gets. Kaya ngayon nito kaya marami palang nag-iibaw basta. Kasi, napakataas ng standards ng trabaho sa Philippines. Tapos ang baba pa ng pasweldo nila. Diba? Mag-business na lang tayo. Sige, Ate Ria, business tayo. Tapos ako yung delivery girl. Ako magdi-deliver. Thank you, Ardo. Ayun nga, yung sa MNL, diba? Daming nakapagsabi na ulit sa pool. Hindi talaga umusad yung career ko sa Minnesota. Saka wala lakas ng loob ako. Parang ang dami kong insecurities ngayon.
dapat di lang di lang masunog. Ba't parang payat ko tignan? Or mahaba lang po. Ay ate, hello. Hindi ka nilagay namin sa bigay ng doon sa taga Timtip. Ano meron sa Timtip? Pretty, pero mas expressive ka na growth yun. Oo eh. Awan. Ba't naman? Alam niyo yun, parang sabi ko kay mama. Nag-usap kami ng mama ko yun. Hindi ko talaga alam anong gusto ko na sa buhay ko. Ganun. Hindi ko na alam anong kaya kong gawin. Hindi ko alam anong gusto kong gawin. Ganyan. Kasi parang nape-pressure ako. Pinipressure ko rin yung sarili ko. Kailangan ko ng trabaho. Kailangan ko talaga. Para mabuhay. Kasi, okay naman. Kamukha mo na si Eka. Kapatid ko yun eh. Ayun na nga. Usap kami na. Si mama, parang na din eh. Dami niyang tanong na. Gusto mo bang ganito? Gusto mo bang ganyan? Gusto mo bang flight attendant? Gusto mo bang flight sa ganito? Gusto mo bang mag-ibang bansa? Yung parang, ang dami ng napupuno ako na ano sa sarili ko. Kailangan mo lang. Kaya nga, alam ko naman na yung mga, merong kakagraduate lang tapos 5 years from now, I think you, Team Jin, doon pa lang siya nakakahanap ng matinong trabaho, gano'n, diba? Like, parang si Obama. Obama ba yun? Yung president ng United States, yung Black American, Black si Obama. 45 years old siyang nag-retired, pagiging president. Pero si Donald Trump, 70 years old, di ba? Parang ang ng difference na hindi mo alam kung kailan yung time mo. Nagigets siya ba ako? Kasi ako, tinago sa basement ko si Lara. Ikaw ba, Elvis? Hindi. Mukhang sino ba? Mukhang si Jem na ngayon. Jem or Princess? Nandyan na. Ay. Ganun, yung hindi mo alam kung parang yung may-ari ng KFC, yung parang 50 years old siyang naging successful. Thank you, Moon Overboard.
basta tanggap ka na lang ng pera.